Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa atin pong Grace and Promises Daily Devotion. At ngayon po mga kapatid ay August 29, isa na naman pong araw na ibiniyaya sa atin ng Diyos. Mga kapatid, let us begin in prayer. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank you for your protection dahil patuloy po ninyo kami inilalayo, inaadya at iniiwas sa lahat po ng kasamaan, karahasan, kapahamakan at kasakunaan. Salamat din po sa tuwing umaga dahil kami ay gumigising na taglay-taglay ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman. Salamat din po sa inyong probisyon sa araw-araw dahil kailanman ay hindi po ninyo kami pinagkulang. Tunay nga po na ang inyong biyaya ay sapat sa bawat isa. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na amin pong makakasama ngayong umaga. Patuloy po ninyong pagpalain ng aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sangbahayan dahil naniniwala kaming lubos that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that once again, send your word to each and every one of us na mga nakikinig ng inyong mga salita sa umagang ito. At salamat sa inyong mga salita dahil patuloy po itong nagdudulot ng kalakasang espiritual, matatag na pananampalataya at matibay na pag-asa. Salamat din po sa araw na ito dahil alam po namin na mayroon po kayong panibagong lang biyaya at panibagong lang pagpapala. That's why we expect that we will receive all the blessings that you have prepared for us today. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome mga kapatid sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Brethren in Christ, again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. At ang ating pong pagbubulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Matthew 16:19. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Ibibigay ko sa inyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. And in Amplified Version, Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind, declared to be improper and unlawful on earth, must be what is already bound in heaven. And whatever you loose, declare lawful on earth, must be what is already loosed in heaven. Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pong pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to Matthew is no other than Apostle Matthew himself. And Apostle Matthew, known also as Levi, and he was known as a tax collector, brethren in Christ, nung siya po ay tawagin ng ating Panginoon. And he was one of the 12 disciples of our Lord Jesus Christ. At ito po nga mga kapatid ay naitalan niya ang buong utterance ng ating Panginoong Hesukristo nung ating Panginoong Hesukristo ay nagtuturo po patungkol po sa otoridad na ang wika ng ating Panginoong Hesukristo ay kanyang ibibigay ang mga susi. Plural, take note brethren in Christ, mga susi ng kaharian. Of course, if we talk about the kingdom of heaven, we talk about na itong mga susi ay mga magaganda, maiinam at mabubuting susi po ito. At ang sabi nga po, kapag tayo ay may susi na sa kaharian ng Diyos, brethren in Christ, anuman ang ating talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. That is the kind of authority He has given to His children, brethren in Christ. And
that's why our today's message, which entitled The Keys of the Kingdom of Heaven. Brethren in Christ, again, the keys of the Kingdom of Heaven ay were given sa mga anak ng Diyos, born again, Kristiyano at mananampalataya. And these keys, brethren in Christ, are all good. Hindi po ito masamang mga susi. At of course, susi po ito ng mga pagpapala, susi po ito ng tagumpay, susi po ito mga kapatid ng kasaganaan. Kaya ito po ang ating babalangkasin ngayon. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word that we will just read it. We will just hear it from someone who is teaching to us. We have to agree it personally. We have to believe it personally. We have to claim it personally. And we have to declare it personally so that there will be manifestations in our lives. And our today's grace and promises that we are going to tackle and we will discuss 4 A's, brethren in Christ, on what are the benefits of the keys of the kingdom of heaven. And we could see these are the possible keys that the Lord has given to us. First point, the key to access in the kingdom of God. Alam naman po natin na without having the key, we cannot access, brethren in Christ, sa isa pong lugar, sa isa pong sabihin natin sa isang place. Kaya dito sinasabi po the key to access in the kingdom of God, para po tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya tayo ay binigyan ng Panginoon ng susi. Again, pag pinag-uusapan po natin ang susi sa Biblia, we talk about authority. Kaya the key, brethren in Christ, in the kingdom of God has been given to us. That's why we can now access into, or we can now enter into the kingdom of God. And of course, we have been entered already in the kingdom of God. And point number 2, the key to authorize in the kingdom. Kasi pag sinasabing susi, ito po ay authorization. As what I mentioned earlier, we talk about authority. Once, brethren in Christ, that the authority has been given to us, we call that we are authorized. Of course, brethren in Christ, kaya mayroon tayong karapatan, kapamahalaan, kapangyarihan bilang mga born again, Kristiyano at mananampalataya at bilang anak ho ng Diyos. And of course, this authority has the power to bind and has the power to loose, brethren in Christ. Kaya we have authority over positive things and even in negative things, because the key of authorization, brethren in Christ, or the key of authority has been given to us. And then third point, the key to accelerate in the kingdom, brethren in Christ. Why I called accelerate? Why? Kasi tulad ng sinasabi po natin, ang mga magnanakaw ay nahihirapan sila makapasok sa isang gusali, lalo na kapag ito po ay nakabakod. Pero kapag tayo ay mayroon pong susi, mas madali at napapadali ang ating pong pagpasok. Kaya tayo po ay may susi ng acceleration. Madali tayo makapasok sa pagpapala ng Diyos, madali tayo makapasok sa tagumpay ng Diyos, madali tayo makapasok sa biyaya ng Diyos, madali tayo
makapasok sa kasaganaan na mayroon po ang kaharian ng Diyos. Why? Because we have the key. At salamat po sa Panginoon because tayo mga kapatid ay napapadali ang pagpapala sa atin ng Diyos. Why? Because we belong to the kingdom of God. And of course, last point, fourth point, the key to abound in the kingdom of God. Of course, if you have all the keys in the kingdom of God, of course, kasama po doon ang susi ng kayamanan ng ating Panginoon. And of course, kapag ang kayamanan ay sabihin po natin na nagkaroon tayo ng access sa sabihin natin mga kapatid ay kabanyaman ho ng Diyos because we have that key, brethren in Christ, of course, we will abound. Kasi ito naman po talaga ang gusto ng ating Panginoong, kalooban ng Panginoon at ninanasa ng Panginoon sa atin mga kapatid na tayo po ay mag-abound. In fact, brethren in Christ, sinabi po ni Pablo na nais at maaaring pasaganain tayo ng Diyos sa lahat po ng biyaya. He wanted us to abound in everything, brethren in Christ, particularly sa grace ng ating Panginoon, sa blessings ng ating Panginoon, and all the gifts ng ating Panginoon, and all good things ay mag-abound po sa buhay ng bawat isa sa atin. To sum up of our today's message, which entitled The Keys of the Kingdom, and our today's grace and promises that we tackled, we discussed 4 A's regarding sa key of the kingdom of heaven. First point, the key to access in the kingdom. Second point, the key to authorize in the kingdom. And third point, the key to accelerate in the kingdom. And fourth point, last point, the key to abound in the kingdom. And these are the 4 A's, brethren in Christ: access, authorize, accelerate, and abound in the kingdom. And these keys have been given sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, we're no longer struggling to enter because as what I said earlier, nakapasok na po tayo sa kaharian ng Diyos at kabilang na po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya salamat sa ating Panginoong Hesukristo because the key of everything is Jesus Christ Himself. Tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon. Lord, we thank you because you have given the keys of the kingdom of heaven. That's why, Lord, we can now access, we have authority, we can now accelerate, and we can now abound in everything. Lahat po ng mga pagpapala at biyaya na mayroon po ang iyong kaharian. Thank you, Jesus, for giving us privilege and opportunity to be part of your kingdom. At salamat din sa patuloy po ninyong pagpapala sa amin spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, and all aspects of our lives. Salamat sa aming mga kapatid na may mga negosyo. Bless their businesses. Sa aming mga kapatid na nagtatrabaho. Bless their works. Sa aming mga kapatid na nag-aaral. Bless their studies. At sa lahat po ng inyong mga anak na nasa kanya-kanyang tahanan, anuman po ang ginagawa, bless every work of their hands. At salamat din sa napakagandang araw na naman na inyo pong ipinagkalob sa amin, dahil alam po namin na sa umagang ito, you have something prepared for us. Salamat sa masaganang biyayang inilaan sa amin. Salamat sa masaganang pagpapalang inilaan sa amin. Dahil tatanggapin namin lahat ito sa araw na ito. That's why throughout the day, kami po ay magiging successful, prosperous, victorious, favored, and blessed. Dahil ang nais mo lang naman po sa amin ay maging pagpapala kami sa aming pamilya, iglesia, komunidad, at sa lahat ng taong aming makakasalamuha. Salamat po sa lahat ng iyong mga anak, born again, Kristiyano at mananampalataya, because
truly that in your hands we are well secured, well protected, because we are always covered with your precious blood. We are surrounded with your guardian angels, and we are bearing your powerful name. Salamat sa aming bansang Pilipinas. Ang aming bansa ay bansang pinagpala, hindi po bansang isinumpa. At tinataas po namin ang aming mahal na presidente at maging ang kanyang kabinete, mga senadors, governors, mayors, captains, kagawad, councilor, at lahat po ng mga barangay tanod, maging po ang aming Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at lahat po ng mga government official from national down to local, Lord, will lift them up all to you, bless them all, and help them, Lord, to serve with a pure hearts. Salamat God, salamat Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.